Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras po na pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman. Kasama po nating muli ang kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Orly. Gayon din sa inyong mga kaibigan. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli nyo po kaming samahan sa gagawing pagtalakay. Marami na tayong pagtalakay, pati na yung iba't ibang mga programa ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kahalagahan ng tunay na relihiyon sa buhay ng tao. Opo. Ang isa rito ay magagawa ng tao na siya makapanumbalik sa Diyos, magawa ang totohanang paglilingkod at pagsamba sa Kanya, at pagka ang tao ay nasa loob ng tunay na relihiyon, ay magtatamo siya ng kaligtasan. Tama lang po na sikapin ng tao na hanapin ng tunay na relihiyon sapagkat kapag ka ang tao po ay naligaw o namali sa pagpili po ng relihiyon, hindi lang po ang masasapanganib nun yung kanyang mga tinatangkilik, kundi higit sa lahat yung kanyang kaluluwa. Bagaman lahat ng tao ay gustong maging sa Diyos, makapanumbalik sa Diyos. Huwag masayang yung kanyang paglilingkod at siya ay magtamo ng kaligtasan. Bakit mayroon pa rin mga tao na nagkakamali ng pagpili ng relihiyon? Ganito po ang mababasa natin mula po sa Biblia. Dito po sa Deuteronomio, sa 30:19 hanggang 20. Pakinggan po ninyo ito mga kaibigan at ganito po ang ating mababasa. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na yung ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Kapatid na Orly, nais po nating ipapansin dito po sa mga talatang binasa, meron pong ipinapipili ang Panginoong Diyos sa tao. Dalawa lang po, buhay at kamatayan. Pagka ang tao ay nagkamali ng pili at ang napili niya yung hindi ikaliligtas, hahantong nga siya sa kapahamakan. Opo. Kaya may mga nagkakamali ng pili ng relihiyon kasi hindi nila pinili yung ipinapipili ng ating Panginoon Diyos. Opo. Ang sabi ng Diyos piliin mo ang buhay Opo. Pero basta ba inilatag ng Panginoon Diyos sa tao ang kanyang pagpipilian? Hindi po. Bukod po sa ginabayan po ng Panginoong Diyos ang tao sa kung ano ang dapat piliin. Yun nga po ang buhay, tinuruan pa po ng Panginoong Diyos ang tao kung paano po magagawa yung pagpili sa buhay. Diyan sa ating binasa, paano yung pagpili sa buhay ayon sa pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos? Ayon po sa binasa natin na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya. Sa makatwid, ang pagpili po sa buhay sa pamamagitan po ng pag-ibig sa Diyos at yun ay maihahayag po sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya para ang mapili ng tao ay tamang relihiyon, hindi dapat ipilit ng tao yung kanyang sariling kagustuhan. Tama po. O yung aral at utos lang ng tao o tradisyon o kinagisnan niya, minana niyang paniniwala sa kanyang mga ninuno, kundi dapat niyang piliin at gawin, sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Sa halip na piliin yung ipinapipili ng Panginoon Diyos, kapatid na Christian, ano pinili ng mga tao? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat po dito po sa Isaias sa 65:12. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo itong nakasulat po sa banal na kasulatan. Aking iuukol kayo sa tabak at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan, sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig.
kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata. At inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Ito po ang naging problema sa napakaraming tao. Bagamat ang Panginoong Diyos po naglatag ng pagpipilian, itinuro kung ano po dapat piliin. Pero ang problema po sa maraming tao, ang sabi po, kayo anya'y hindi nangakinig. Inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Yan ba, totoo nun lang mga panahon ng una? Sa panahon ba natin walang ganyang mga tao? Pati ho sa panahon natin, marami hong ganito na ang pinipili po, kung ano yung hindi gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagka ang tao'y napahamak o nasawi, sinong dapat sisihin? Ang tao po at hindi po ang ating Panginoon Diyos. Kasi ang tao po ang pumili na gawin kung ano ang hindi gusto ng Panginoon Diyos. Kaya ano ang kinasapitan ng tao? Ano nangyari sa tao mula pa noon nang ang piliin nila yung kanilang sariling gusto at hindi yung kalooban ng Diyos na kanyang ipinapipili sa mga tao? Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Dito po sa Malakias sa 3:7, ganito ang ating mababasa. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Kapatid na Orly, ang nangyari po sa tao dahil po sa hindi pagsunod sa kung ano gusto ng Diyos, sila anya'y naligaw. Sa makatwid, hindi ho nakarating sa tunay na paglilingkod, sa tunay na reliyon, kaya po nakatakda sa kaparusahan. At yan sa binasa natin inaanyayahan ng Panginoon Diyos ang mga tao manumbalik sa Kanya. Opo. Kaya kailangan ang tamang relihiyon. Opo. Sapagkat ang tamang relihiyon, panunumbalik ng mga tao sa Panginoon Diyos. Opo. Yan din ang sagot doon sa mga nagsasabi, hindi anya kailangan ng relihiyon, wala anyang kwentang relihiyon. Ang nag-utos ng pagrelihiyon, ang ating Panginoon Diyos Opo. Sapagkat sa pamamagitan ng tamang relihiyon, magagawa po ng tao na siya'y makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Balikan nga natin kapatid na Christian, yung sinasabi sa talata, kailan pa naligaw ang tao kaya pinapanunumbalik ng Panginoon Diyos ng tao sa Kanya? Kung napansin po ng ating mga taga-subaybay, ang sabi po, mulaan niya ng mga kaarawan ng inyong mga magulang. Sa makatid, mula pa po sa panahon ni Adan at ni Eva, talagang nagawa na ng tao ang paglabag sa kautusan ng Panginoong Diyos. At alam yan ng mga nagbabasa ng Biblia Opo. na sa halip na ang paniwala at sundin ng mag-asawa ay ang ating Panginoon Diyos, ang pinaniwalaan yung walang kapuho-puhunan sa kanila. Opo. Ang ahas o ang dyablo. Kaya mula pa noon ay naligaw na ang tao, nahiwalay na sa ating Panginoon Diyos. Kaya pinapanunumbalik niya ang tao sa Kanya. Ngayon, pagdating ng panahong Kristiyano, baka may mag-isip kapatid na Kristyan, siguro ngayon malaya na ang taong mamili ng kanyang sariling paraan para siya ay makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos at magtamo ng kaligtasan. Hindi na yung tuntunin na ipinasusunod sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya liwanagin natin yan, kapatid na Kristyan. Sa panahong Kristiyano ba ay itinuro pa rin ang paraan paano makapanunumbalik ang tao sa Diyos, magtatamo ng kaligtasan? Totoo ba yung sinasabi ng iba na bahala na ang tao, nasa puso niya na lang kung ano kanyang intensyon? Kung tama intensyon, magiging karapat dapat siya sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin sa Biblia. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Ang nakasulat po dito po sa Mateo, sa 7:13 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kapatid na Orly, ang binasa ko po sa panahong Kristiyano na. At dito po may ipinagagawa po para ang tao ay makasumpong ng buhay o maligtas. Sino may pahayag niyang binasa natin? Ang ating Panginoong Hesukristo po na ating tagapagligtas. Alam naman ng mga nagbabasa ng Biblia na ang mga itinuturo ng Panginoong Hesukristo hindi galing sa kanya sarili Opo. kundi galing sa ating Panginoon Diyos. Opo. Ano pahayag ng Panginoong Hesukristo? Ang utos po ng Panginoong Hesukristo, ang tao'y dapat pumasok doon po sa makipot na pintuan
sapagkat yun anya ang daang patungo sa buhay. Yan merong dalawang uri ng pinto at dalawang uri ng daan Meron po. Anong pagpipilian ng tao at alin ang dapat piliin? Ang isa po yung binabanggit na maluwang na pintuan. At ang isa po yung makipot na pintuan. Alin doon ang dapat na pasukan ng tao? Ang dapat na pasukan po ng tao yung makipot na pintuan sapagkat nilinaw po ng Panginoon Hesukristo, yun ang daang patungo sa buhay. Yung isang pintuan pa at isang uri ng daan, paano inilarawan ng Panginoong Hesukristo at ano ang kasasapitan ng dadaan doon? Yun naman po anya ang daang patungo sa pagkapahamak at ang nakalulungkot po, kapatid na Orly, ang pahayag po ng Panginoon Hesukristo, marami ang doon nagsisipasok. Kaya mali yung sinasabi ng iba na ang tao raw binigyan ng Diyos ng kalayaang mamili ng gusto niyang paraan at anuman yun, pagka tama kanyang layunin, ikapagtatamo niya ng kaligtasan. Mali po yun At hindi po kami ang nagpasya, kundi binasa po natin na nasa Biblia. Meron dapat piliin ang tao at yun ang dapat niyang pasukan sapagkat yun po ang patungo sa buhay. Pagka nagkamali ang tao ng pili at ang napili niya, yung hindi niya dapat piliin sapagkat ang pinairal niya, yung kanya sariling gusto, iba sa kalooban ng Diyos, pagka ang tao'y nasawi, siya may kasalanan at hindi ang ating Panginoon Diyos. Teka muna, baka sabihin ng iba, baka yung mga unang tao, sila lang ang naligaw, sila nagkamali. Baka sa panahong Kristiyano, hindi na ganun ang pangyayari, kapatid na Kristiyan. Ganun pa rin po. Ito po katunayan, mga kaibigan. Pakinggan po ninyo nakasulat dito po sa ikalawang Tesalonika, sa 2:11 hanggang 12. Ganito po ang ating mababasa. Inyo pong dinggin ito, mga kaibigan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kapatid na Orly, dapat ding maunawaan po ng ating mga taga-subaybay na hanggang ngayon sa panahon natin ngayon, meron pa ring mga tao na naliligaw. Nagkakamali po sila ng pinipili. Ano ba dapat tanggapin ng tao ayon sa talatang binasa natin? Ang dapat po natanggapin ng tao ay yung katotohanan. Subalit, ang tinanggap po ng marami yun anyang kasinungalingan sa halip na katotohanan. Ang napili, hindi yung katotohanan, Opo. kundi kasamaan. Pagka kasi hindi tinanggap yung katotohanan, ang katumbas, ang napipili ng tao, kasamaan. Opo. Hindi po yun ang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. At hindi po yun ang paraan para ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. Opo. Lalong malalayo ang tao sa Diyos pagka ang pinili niya yung kasamaan, kasalanan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Pero kung ang tao ba mapahama, kapatid na Christian, totoo ba yung sinasabi ng iba na yun ang guhit ng kanyang palad Merong ganung paniniwala Opo. na pagka ang tao raw maliligtas, kahit na anong kabalbalan ng paggagawin, maliligtas pa rin. Opo. Pagka mapapahamak daw ang tao, kahit na magpakabuti at ano man ang kagandahang asal na taglay niya, kung mapapahamak siya, mapapahamak siya. Yun ba ang gusto ng ating Panginoon Diyos? Ang gusto ba ng Diyos ang taong kanyang nilalang ay mapahamak? Hindi po. Nais po, gusto po ng Diyos na ang lahat ng tao maligtas. Ito po katunayan, mga kaibigan. Sa unang Timoteo sa 2:3 hanggang 4, ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Inyo pong dinggin ito, mga kaibigan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kapatid na Orly, maliwanag po sa Biblia ang ibig ng Panginoong Diyos at ito po ang nakalulugod sa Kanya. Ang lahat po ng tao ay maligtas. Kung ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas, ibig ba sabihin wala nang gagawin ng tao? Kahit ano gawin ng tao, maliligtas na siya kasi yun ang gusto ng Diyos? Hindi po. Meron pong kondisyon May kasunod na dapat maunawaan po ng tao. Ang sabi po sa talatang binasa natin na siyang ang Diyos, ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Para ang tao po na nilalang ng Diyos ay maligtas, kailangan malaman po ng tao, gawin ng tao
ang katotohanan. Pero pagka ang tao'y napalin lang, gaya ng binasa natin kanina, Opo. hindi niya matatanggap ang katotohanan. Opo. Ang matatanggap niya yung kasinungalingan. Opo. Ang hindi katotohanan o kasinungalingan, alinmang paniniwala na labag sa pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Opo. Ngayon sabi ng iba, hindi anya kami tutol na para ang tao'y maligtas, dapat malaman niyang katotohanan. Dapat niyang ganapin ang katotohanan. Tinatanggap niya namin yun. Nasa Biblia yun eh. Ang hindi lang namin matanggap yung sinasabi't itinuturo daw natin na para ang tao'y magtamo ng kaligtasan ay dapat na pumasok sa tunay na Iglesia ni Kristo. Hindi na raw katotohanan nyo, kapatid ng Christian. Katotohanan po yun. At ito po katunayan, mga kaibigan. Babasahin ko po sa Biblia, sa Juan 17 at 9, mula po dito sa The Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo itong ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kapatid na Orly, ang binasa natin ay pahayag po ng Panginoong Hesukristo at ito po ay buong katotohanan. Kasi nga, yung pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit na nga natin kanina, Opo. galing sa ating Panginoon Diyos yun. Opo. At dito ay sinabi niya kung ano po yung katotohanan. Ang sino mang taong pumasok sa kawan ay maliligtas. Yung banggit na sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, maliligtas, katulad din yun nung binasa natin na ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas eh. Opo, walang pinipili po. Oo, pagka sino mo kasi lahat, pero aalinsunod doon sa ipinagagawa ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. At diyan, tiniyak kung anong dapat gawin ng tao. Maniniwala lang, sasampalataya lang na ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po, kundi kailangan pumasok sa kawan. May ipinagagawa. Ilang dapat pasukan. Ilang kawan ang dapat pasukan? Isang kawan lang po. Ngayon, sabi nung iba, yung kawan anya, napakadali lang anya, pinahihirap nyo lang eh. Pagka sinabi anyang kawan, kahit anong kalipunan daw, kapatid na Christian ng mga tao, basta naniniwalang ang Panginoong Hesukristo, ang kanilang tagapagligtas, o kaya kahit anong relihiyon, basta naniniwala sa Panginoong Hesukristo, yun na raw ang kawan ng Panginoong Hesukristo. Pag umanib ka anya ron, pag pumasok ka doon, sakop ka na nung pagliligtas na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Yung bang sinasabi nilang iyon na kahit anong relihiyon, basta nagpapakilalang Kristiyano, kawan ng Panginoong Hesukristo, katotohanan ba yon? O kuro-kuro lang ng tao? Sigurado pong yun ay kuro-kuro lang po nila. Opinion lang po nila yun. Kasi sa Biblia, mga kaibigan, hindi po ganun ang pagpapaliwanag ng Biblia. Kung alin po ang kawan na itinuturo ng Biblia, pakinggan po ninyo, dito po sa Gawa, sa 20:28, sasalin po ni Ginoong George M. Lamsa, muli po sa pagkakaliwat na po sa ating wika inyong dinggin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Dito po, tinitiyak ng Biblia na ang kawan na dapat pasukan ng tao para maligtas, Iglesia ni Kristo. Oo. Kaya ito po ang katotohanan. Hindi po ito opinyon o kuro-kuro. Kaya, kung ang tunay na relihiyon ay ikapanunumbalik ng tao sa Panginoon Diyos at ikapagtatamo ng kaligtasan, batay sa ating mga binasa sa Biblia, sa panahong Kristiyano, alin ang tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon po, mga kaibigan, ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya dito po pinapapasok ng Panginoong Hesukristo ang tao para ang tao maligtas. At ang pumasok sa tunay na relihiyon, nakapanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya Opo. nga, magtatamo ng kaligtasan eh. Opo. Kasi pagka ang tao na malagi pong hiwalay sa Panginoon Diyos at itinuturing niyang kaaway, marami na ho tayong ginawang pagtalakay. Ang kaaway po ng Diyos ay lalamunin ng apoy pagdating ng Opo. araw ng paghuhukom. Para makaalis ang tao sa ilalim ng hatol, dapat po na sundin niyang ipinagagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo na hanapin kung ano yung daang patungo sa kaligtasan. Ito nga po ay ang pag-anib
sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Paano kung tanggihan ng tao ang katotohanan niya? Kasi may mga taong ang sinasabi, sasamahan niya ro yung mga ninuno niyang nangamatay doon sa kanilang dating relihiyon. Ano ba ang pasya ng ating Panginoon Diyos sa mga inayawan o tinanggihan ng katotohanan? Pakinggan po natin sa Biblia, mga kaibigan. Dito po sa Jeremias, sa 6:16 at 19, ganito ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas, alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Makinig ang buong sanlibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at iyon ang nararapat sa kanila pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Kapatid na Orly, pagka ang tao po inayawan ang ipinagagawa ng Diyos. Sa ibang salita, hindi sinunod ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Ang pinilit ay yung sarili nilang opinyon, sarili nilang palagay, may pasya na po sa kanila. Ang sabi po sa kanila, ang mga taong ito'y mapapahamak at yun ang nararapat sa kanila pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko. Hindi inhustisya yan sa panig nila. Opo. Kasi merong paraan ng kaligtasan . Opo. Pagka inayawan at ang pinili pa rin yung mali at sila'y napahamak, sabi nga ng Panginoon Diyos, yun ang nararapat sa kanila. Opo. Di ba? Talaga naman alangan na bang ibang mapahamak kung ang gumawa ng kasalanan ito. Kung yun ay sumunod at itong isa hindi, alangan namang yung sumunod ang mapahamak. Ang mapapahamak yung ayaw tumalima at yun ang nararapat sa kanila. Opo. Ngayon, sabi nung iba, kung maganda naman ang layunin, ang gusto'y makalugod sa Diyos, ang gusto purihin, sambahin ang Diyos, ang gusto malwalhati ang Diyos, masihan ang Diyos. Kahit siguro iba ang sinusunod na patakaran, baka kaawaan na ng Diyos. Total, maganda naman ang intensyon. Purihin, luwalhatiin siya. Opo. Pagka yun ang naging prinsipyo ng tao, kapatid na Christian, siyempre magtatamo ng kaligtasan. Hayaan po natin sa Biblia natin basahin ng kasagutan. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Dito po sa Roma sa 10, sa 2-3, ganito po ang ating mababasa. Mapatutunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kapatid na Orly, tama po na ang tao magkaroon ng layunin, hangarin na makalugod sa Panginoon Diyos. Pero meron pong binabanggit kasi dito si Apostol Pablo na mga taong bagamat yun ang pagsisikap nila makalugod sa Panginoong Diyos, pero ang mali, mali yung batayan nila . Ano ba ang tamang batayan? Yung pong katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Yun din ang tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Maiba doon, hindi na totoo yun. Opo. Kahit pa sabihin maganda intensyon ng tao, mabuti kanyang layunin. Kailangan mabuti layunin, tama ang batayan, tama ang patakarang sinusunod. At binasa na po natin kung ano yung patakaran. May ipinahahanap ang Diyos . Doon dapat dumaan. Sa panahong Kristiyano, ang dapat na pasukan o daanan ay ang kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito nga ang kanyang iglesia. Sa dami ng mga nangangaral ngayon na iba-iba itinuturo para wag malin lang ang tao, kapatid na Kristiyan. Anong bili ng mga apostol? Pakinggan po natin dito po mga kaibigan sa Efeso sa 5 at 6. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito, mga kaibigan. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ito po bilin ng mga apostol para ang tao huwag pong maligaw, huwag pong mapahamak. Ang sabi po ng mga apostol, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Yung salitang walang kabuluhan, hindi aral ng Diyos yun. Opo. Aral ng tao, paniniwala ng tao, tradisyon ng tao, kuro-kuro, opinyon ng tao.
Pag yan po ang pinagbatayan sa paglilingkod, walang kabuluhan po yan, walang kwenta yan. Sapagkat ang tamang batayan, Biblia, narito po ang aral ng Diyos, narito ang aral ng Panginoong Jesucristo, narito po ang pagtuturo ng mga apostol. At tinalakay po natin para ang tao'y makapanumbalik sa Diyos, magawa ang paglilingkod na karapat-dapat at magtamo ng kaligtasan. Mahalaga at kailangan po na ang tao'y nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Na dito po hinahangad ng aming tagapamahalang pangkalahatan na magkasama-sama po tayo sapagkat ito ang gusto po ng Diyos. Ang lahat ng tao'y maligtas sa paraang malamay at ganapin kung anong katotohanan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong pong mga pagsusuri. Kami po'y nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama na aming Diyos, Opo. banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Opo. Muli po maraming salamat. Opo. Patuloy pong ginagamit na kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. para ihayag ang dakila mong katotohanan. Opo. Mga aral mo na aming ikababanal at ikapagtatamo ng kaligtasan. Amen. Sana po magaang itong natanggap ng aming mga taga-subaybay Amen. at sila po'y makapagpasya, sundin ang iyong kalooban. Opo. Panginoong Jesus, maawa ka pong pagpalain lagi ang programang ito. Amen. Patuloy pong gamitin kasangkapan upang marami pang mga tao ang makaunawa ng katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, basbasan mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.